Ano ba sa English yung tinatapos? Naalala ko na kasi pag nanonood ako ng movie noon sa sinehan, pagtapos na yung sine, may sinasabi doon, "This is your the end. Bye-bye." Holy moly, moly, moly. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga Dods! Pero bago nyo panoorin yung aking vlogs, mag-subscribe muna kayo sa aking channel at malaking tulong yan sa aming mga content creator. Sa araw na ito, ang aking vlog ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng sinaing sa aking diuling na kalan. Pero may blower siya. Pihitan, papalakasin ko yung hangin. Tapos, ayan, nagliliparan na yung mga parang mga abo. Ayan o. Kalan na ito, pamilyar na kayo kasi sumikat to nung araw eh. Pero ngayon kasi, ang bagong labas, yung kalan, ang ginagamit naman nila, yung used oil. Ito papakita ko sa inyo, pipihitin ko lang ng konti yung pihitan, papalakasin ko yung hangin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng sinaing sa aking diuling na kalan. Pero, may blower siya. Hindi naman siguro bago sa inyo itong lutuan, yung kalan na diuling. Ito, mayroon siyang blower. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano ako magluto dito sa aking diuling na kalan. Lalagyan ko muna siya ng papel para yung uling magbaga. Pero kung may makuha na kayong uling na talagang may baga na, mas maganda. Tapos, makikita nyo kung gaano katipid itong kalan namin ng diuling. Ito, nagkamura lang ito, isang supot. Pero ito, hindi ko lahat iuubusin kasi magsasaing na ako dito. Kuha lang ako ng konti, kalahati, tapos ilagay ko rito. Mas maganda nga ilagay dito yung uling, yung durog, wag yung buo-buo, yung malalaki, kasi hindi parang singaw yung hangin. Ilalagay ko siya dito. Ngayon, sisindihan ko siya yung papel para mag-obra yung uling. Siguro pamilyar na kayo dito sa ganitong diuling na lutuan. Ay, namatay yung apoy sa papel. Tapos, habang sumisindi yung apoy, ito yung saksakan. Ilalagay ko yung saksakan ng blower. Tapos, sisindihan ko siya. Yan. Nagano siya, nag-apoy na siya. Ngayon, antayin natin para yung papel sumindi. Ayan na, unti-unti. Ganun talaga mausok. Kapag sa umpisa, mausok yung papel. So, lalakasan ko pa siya ng konti. Ayan, kalahati. Yan o. Umapoy na siya. Halika. Pakita mo yung apoy. Tapos, kung paano yung blower. Dali mo rito yung camera. Kita nyo kung gaano kalakas yung blower. Umano na yung papel. Sumisindi na yung papel. Tapos, yung uling, siyempre, babaga na yan. Yan. Tapos, hihipa ng blower papunta rito sa kalan. Yan. Ganyan o. Napakatipid nung na to. Nagbabaga na siya. Kunting-kunti na lang, mga ilang segundo na lang. Yan, pumuputok na yung uling. Nadidinig nyo yung ingay ng blower. Ayan. Pakinggan nyo. Yan. Ibig sabihin nun, bumubugas yun ng hangin. Binubugahan niya nung hangin, yung baga ng uling para umapoy. Ayan, tignan nyo. Kikita nyo ba? Halika. Lapit mo ulit yung camera. Lapit mo. Bumabaga na. Wala na akong idinagdag na uling. Kung anong nakita nyo kung ano yung inilagay kong uling, yun na yun. Pero sa kakaunting uling na yan, kaya niyang magluto ng sinaing at saka ulam. Ilalagay ko na yung sinaing. Ay. Yan na. Dahil sa lakas nung buga nung hangin, kaya malakas din yung apoy, yung baga, ang gagawin ko, hinaan ko muna yung control nung blower. Ibababa ko lang to. May pihitan kasi rito sa ilalim eh. Hanggang 50 PSI yung lakas ng hangin. So ilagay ko lang siya siguro sa mga 5 PSI. Para hindi naman masunog yung sinaing. Ayan, kunting-kunti pa. Ibaba ko pa sa 5 PSI. Yan. Kita nyo, bagang-baga na yung uling oh.
Maya-maya lang, kulo na yan. Wala pang 2 minuto siguro, luto na yung sinaing. Tapos, dito rin ako magluluto ng ulam. Sitwasyon nitong ulingan na to. Ayan. Ito, yan, parang may imbudo siya at saka nandyan yung blower nung hangin. Yan. Tapos, ito yung control nung hangin niya. Tapos, isasaksak mo siya rito sa outlet. Papunta dyan. Yun ang control ng hangin. Depende sa iyo kung gustong malakas, gusto mong mahina. Pero kung may nilalaga ka, pwede mo siya i-pull yung power nung blower. Tapos pupunta dyan. At aakyat dun sa pinakakalan. Yan, nagbabagan na siya. Kung napapansin nyo, mayroong tubo na mayroong takip. Ayan o, yan. Tubo na may takip. Ibig sabihin yan, diyan tumatapon yung, o diyan nahuhulog yung abo na galing dito sa may kalan. Tsaka yung kalan na yan, stainless lahat yan. Ito matagal ko nang ginamit to. Hanggang ngayon buhay pa rin. Ayan na, nakikita ko na yung sinaing ko. Kumukulo na oh. Ayan oh, ayan oh. Tumatapon na yung tubig. Ibig sabihin yung sobrang tubig doon sa sinaing ko, tumatapon na. Hindi ko lang siya naurasan. Pero, simula nung isinalang ko yung kaldero at hanggang ngayon, nasa 1 minuto at kalahati pa lang. Hindi pa malakas yung ano yan, hindi pa malakas yung hangin. Ngayon, ayan o, kumukulo na siya. Halika, lapit mo yung camera dito. Pakita mo yung lumalabas yung parang usok sa kaldero, yung singaw ng init sa kaldero. Ibig sabihin, kumukulo na yung aking sinaing o baka maluluto na yan, kunting ining na lang yan. Tapos ipapakita ko sa inyo yung baga ng uling. Kunting-kunti lang nabawas, pero yung baga niya, napakalakas pa rin ng baga niya. Ganong katipid. Bubuksan ko na yung aking sinaing, titignan ko kung luto na. Ayan o, luto na yung sinaing. So, painingin ko na lang, tapos hinaan ko na lang yung apoy. Hinaan ko na lang yung hangin para yung baga ng uling, unti-unti ring hihina. Mga ilang minuto lang, aalisin ko na to, tapos magluluto naman ako ng ulam. Anyway, ang lulutuin kong ulam, masarap, paborito ko, longganisa na hamonado flavor. Palalambutin ko muna yung longganisa kasi matigas, galing ng freezer. So, ibabad ko siya muna dito. Sobrang tigas, parang bato. Para dito ko lulutuin yung ulam kong longganisa. Paborito kong pagkain yung longganisa. Ngayon, ibababad ko muna sa tubig ang aking ulam. Tigas, galing kasi sa freezer. Putol-putulin ko para maalis dun sa sinulid. Sino sa inyo may gusto ng longganisa? Sino sa inyo ang nag-uulam ng longganisa? Ako kasi ginagawa ko dito sa longganisa. Pag nagluto ako, pinakukulang ko muna sa tubig. Hanggang sa matuyo yung tubig na nilagay ko doon sa longganisa. Pagkatuyo na ng longganisa, lalagyan ko siya ng mantika. Kunting mantika lang kasi dito sa longganisa na to. May mantika na ito eh. Lalagyan ko siya ng kunting mantika, tapos halu-haluin ko lang siya. Kaya pag nagluto na yung longganisa, sarap. Kasi doon lumalabas lahat yung flavor ng longganisa. Pati yung parang nilalagay nilang asukal, lumalabas kasi doon sa longganisa. Yung pinagtuluan ng longganisa, yung tubig, pag natuyo yun, nandun yung asukal. So yung pinakatamis ng asukal o yung asukal mismo, dumidikit doon sa longganisa. Yun ang ginagawa ko. Pag ako nagluluto, yun ang style ko. Luto na siguro yung sinaing ko. Ipalit ko na tong kawali na may longganisa. Gutom na ako eh. Saglit lang to. Isang kulo lang to. Tuyo kaagad to. Ilipat mo na yung sinaing dito. Ah, init. Yeah. Ngayon, isasalang ko na tong ulam kong longganisa. Dito ako tuwan-tuwa sa Vietnam Rose. Ang sipag mamulaklak. At saka ang ganda ng bulaklak niya talaga, tignan. Ayan o. Ang halaman na ito, mayroon kasing nagbigay sa aking matanda. Maliit lang dati yan. Tapos ito na yung bulaklak niya ngayon. Bulaklak ng bougainvillea. Ganda tignan, pulang-pula. Ngayon, kukunti pa lang yung bulaklak niya. Pero pagdating na initan ulit yan, sisibol ulit yung mga bulaklak niyan. Ang gaganda ng mga bulaklak niyan.
mahilig lang talaga kasi ako magtanim ng mga bulaklak. Bulaklak ang hilig kong itanim. Tignan nyo yung mga tanim kong halaman. Oh. Ito yung Vietnam Rose. Saka ito, yung iba, mga bigay-bigay lang sa akin. Tapos ito, mga bigay-bigay. Tignan mo yung dito sa harap ng bahay. Nagtanim ako ng puno ng kalamansi. Ayan, may bunga na siya. Oh. Marami na rin ako napitas na kalamansi rito. Tapos ayan po, may mga bunga siya. Ayan. Ayan. 2 puno itong nilagay ko eh. May bulaklak na yung isang puno. Tapos may mga bunga na rin siya. Kaya pag kailangan ko ng kalamansi, punta lang ako rito. Pipitas ako ng 1 piraso, 2 piraso. Ayan na, may sausawa na ako. Balik ako rito sa niluluto kong longganisa. Kumukulo na eh. Oh. Mukhang sarap ah. Longganisa kasi, paborito kong ulam talaga. Wala akong kasawa-sawa. Kahit anong luto ng longganisa, basta longganisa, kahit ano siyang longganisa. Longganisang Quezon, longganisang Lukban, longganisang Ilocos, basta anong klaseng longganisa. Basta longganisang ulam. Ay, salamat. Natapos na ako. Kaya na tayo? Nagugutom na ako. Anong ulam? Ito, longganisa. Wow. Ako, wala akong kanin ko. Wala na. Tapos na. Tapos na yung mga labahan ko. Eh, di, pahinga naman. Wala namang gagawin natin. Pahinga na lang. Yun nga. Maghapon manood ng TV. Ano pang gagawin natin? Eh, wala nang lilinisin. Kain na. Ito, kain na. Ano yung longganisa? Basta longganisa. Ah, longganisa. Araw-araw ulam natin longganisa. Hindi ako Ang paborito mo. Ang yung favorite. Ano yung sasawa nyo yan? Yung suka, tsaka no? Suka. Hindi naman sawa sa longganisa. No? Kahit araw-araw yung ulam. Paborito ko rin naman itong longganisa. Ano pag may taba-taba? Alam mo minsan, pag mag-isa lang ako, nag-iisip din ako. Kasi nung maliliit pa yung mga bata. Jessica, Giselle, Angela, James. Nagsisiksikan tayo sa maliit na bahay. Pag kumain tayo, kahit ano lang yung ulam, kapag kakasya natin, sabay-sabay tayo kumain. Nakakalungkot ang isipin ngayon, maluwag yung ating dalawang lugar, tayong dalawa na lang kumikilos. Pagbago kumain. Lumalakas yung ulan, oh. Kayo na ako, sarap-sarap ng ulam kong longganisa eh. Sorbohin mo ko sa pagkain. Bahala ka. Ano yung longganisa? Gusto mo ng longganisa ko. Pansamantala ko munang tapusin ang aking vlog sa araw na ito. Ano ba sa English yung tinatapos? Naalala ko na kasi pag nanonood ako ng movie noon sa sinihan, pagtapos na yung sine, may sinasabi doon, this is your the end. Bye-bye.